Okay, i-share ko naman sa inyo, good afternoon. Today is Tuesday, August 26, 2025. Share ko naman sa inyo yung interview ni Leandro Labiste, anak ni Senador Lorin Legarda. Okay, so ito'y bilyonaryo pala ito dahil mayaman. Hindi lang si Lorin Legarda, kung pati yung daddy niya na si dating Governor Labiste. Okay, so nakakatuwa naman sa parang personally, nung una parang na ano ko na, grabe naman ito, kinasuhan pa tong ano, ganito ganyan, pinahuli pa tong district engineer ng District 1 ng Batangas, no? So parang ganun ang maano natin na kalakaran nga naman na ito, bakit na-single out yung ano na, so parang ang sa isip ko, dapat gamitin na lang niya ito na in his personal, as congressman, yung kanya na lang muna, then kukuha siya ng mga information dito doon sa kay engineer, district engineer ng District 1 ng Batangas, si Engineer Abelardo Calalo, 51 years old, no? So itong si Congressman Leandro Labiste or Legarda Labiste, 32 years old pala to siya, na baguhang congressman sa Batangas. Okay, so yung sinabi kong natuwa naman ako sa kanya ngayon dahil sa kanina, 'di ba, sabi ko mukhang grabe naman. Pero ngayon naman, nasabi niya na naawa siya nitong district engineer dahil alam naman niya na kung sinong nasa likod o bakit ginawa ito ng mga district engineers, no? So actually, yung punto ko, ganun nga naman ang sinabi niya na naging kalakaran na ito, nagkataon lang na yung 10% na automatic na ibibigay sa ano sa likod ng project na yan, nagkataon na sa kanya in-offer na hindi siya tumatanggap. Kaya ito ngayon ang masabi natin, parang nasampulan ngayon itong isa sa mga engineer, no? Alam naman natin na hindi naman talaga ang engineer ang may gusto niyan. Okay, naging kalakaran nga. So parang siyempre, let it not come from me, no? Yung alam naman natin kung saan ang galing, saan ba yung, sabi nga, may nagsabi, no, na yung mga malalaking kumpanya hindi na sumasali sa bidding yan dahil sa bidding ng kung ano mang ipabibid tungkol dyan sa DPWH, hindi na sumasali yung mga malalaking kumpanya dyan kasi nga alam na nila na meron namang choosing contractor sinong pipiliin nung nagpapabid noon. Okay, so hindi na sila sumasali. Pakinggan natin yung sinasabi ni Congressman Leandro Labiste. Ng kickbacks, wala akong pag-aatubili na ipaglaban na ang lahat ng mga proyekto sa unang distrito ng Batangas ay dapat gawin ng tama. Kaugnay nito, ipagpapatuloy natin ang pagpapa-audit sa lahat ng DPWH projects sa unang distrito sa abot ng ating makakaya, hindi lamang sa mga flood control projects, at isusulong natin ang pagsasaayos ng mga mali at epektibong gawa ng walang dagdag na gastos sa gobyerno. Sir, have you talked to Engineer Calano regarding yung alok na maging district dito? Nabanggit po ito kanina nung kami po ay nagsalubong sa Office of the Provincial Prosecutor. Ano pong response ko? Tahimik si DE ngayon dahil baka medyo marami po kasi siyempre mga nangyayari at kailangan po siguro konsultasyon pa. Hindi siya sumagot. Sir, ginamit po ninyo may mga pinapanggit sa mga kontraktor na nagbibigay ng SIT at yung labor po kung may names kung sino-sino yun. Unang-una po, tungkol kay DE Calalo, naaawa po ako sa kanya dahil
Alam naman po natin na ang kalakaran na ito ay hindi lamang sa unang distrito ng Batangas. Baka kabisado niyo po ang ibang mga distrito ng ating bansa na may ganitong mga kalakaran din. Nagkataon lang po na siya ang district engineer sa unang distrito at ang congressman ng unang distrito ay hindi tumatanggap ng SOP. At ngayon, sinasabi na may security risk dahil may malaking halaga na sa tingin ko pwedeng singilin sa mga kontraktor na gumawa ng mga substandard projects dahil nagbayad ang DPWH para sa, sabihin po natin yung in-inspect natin kahapon na flood control project sa Balayan na 15 meters na sheet pile ayon sa program of works ng DPWH na sa ating inspection ay halos 4 meters po lamang. Kaya Okay, tungkol doon sa district engineer na pinakulong niya, entrap operation, pinano, no? So parang entrapment. So nung pumunta ang engineer, may nakareading mga polis na kaya hinuli lang siya. So according to Attorney Inso, na pagdating sa ganyan wala nang hearing automatic na hulihin ka. Okay? So kawawa naman yung district engineer na to. Yun nga, Sinabi po ninyo may mga pinapanggit sa mga kontraktor na nagbibigay ng SOP. At yung labor dito may names kung sino-sino yun. unang-una po, tungkol kay D.E. Calalo, naaawa po ako sa kanya dahil alam naman po natin na ang kalakaran na ito ay hindi lamang sa unang distrito ng Batangas. Baka kabisado niyo po ang ibang mga distrito ng ating bansa na may ganitong mga kalakaran din. laging sinasabi na hindi lahat ng bagay na akala mo swerte ka ay swerte nga. Dahil pwedeng nakapasok ka sa isang trabaho na in the long run, maano ka pala, doon ka pala mabaon. Dahil nga, kumbaga sa akala mo, kung sa daan pa yan, akala mo, okay yung dinadaanan mo. Pero bigla pa lang may mabalaho ka. So, kahit sa anak ko, sinasabi ko na pagka meron kasi engineer nga yung anak ko, so ang sinasabi ko na if you encountered such, kunyari may kalukuhan, umalis ka sa trabaho na yan dahil mahirap na, baka madamay ka pa. So, yun ang lagi kong sinasabi. So, that is applicable to this na akala mo swerte, di pala. Kasi doon ka pala mapahamak. Okay? So, maalala ko din yung sinasabi ni dating AAP chief ba, yung nagpakamatay sa libingan ng nanay niya. Na sabi niya, hindi siya corrupt, nadatnan lang na niya na ito na yung sitwasyon. So, talagang nababasa siya. I forgot the name, no? So, matagal na yun na ganun nga nangyari sa kanya. So, kasi noong time na yun, naka-schedule siyang atin sa hearing at umatin siya doon nagpunta muna siya sa puntod ng nanay niya. So, yun, nagsabi ay nagpatiwakal siya. So, yan yung mga sitwasyon na dapat nating idadasal na mailayo tayo sa mga in the long run pala ay mapahama ka. Okay, yun lang. Maraming salamat.